Ito po kasi si Senate President Chis Escudero talagang dinurog ng matindi ng isang dating propesor ng UP, mga kababayan. So ngayon, kung titingnan ninyo, napakamalaman nung sinabi ng dating propesor ng UP, dahil nga naman mga kababayan, iba po kasi yung ginawa ni Senate President Chis Escudero, yung mga pagpapaasa niya sa mga kababayang Pilipino po natin at yung mga papogi points niya sa taong bayan, mga kababayan, habang kasagsagan ng pinag-uusapan yung impeachment ni Vice President Sara Duterte. So kung matatandaan nyo, hindi lang po yung UP, hindi lamang po yung dating propesor ng UP ang tumira dito kay Chis Escudero, kung hindi maging etong si Ted Pailon, tinira din mga kababayan at dinurog ng matindi etong si Escudero. So ito, play po natin. Ang probisyon ng saligang batas, forthwith proceed, shall forthwith proceed. Si Chis Escudero naging iba kaagad. Iba ang kanyang interpretasyon. Matatapos diba? Talagang ang abogado kung minsan, diba, nag-iiba ho ng interpretasyon, depende sa gusto niya. Mawalang galang lang kay Atty. Chis Escudero. Hindi po ba, mahirap bang intindihin yun? Forthwith, Webster Dictionary, pinakasimpleng dictionary, pag sinabing forthwith, is agad. Ngayon, iba na ang kahulugan. Anong kahulugan? Kung kailan ko gusto. Kaya nga mga kababayan, kasi nga may pinoprotektahan. Ganun lang kasimple mga kababayan, may pinoprotektahan. Biruin nyo nung una na na-transmit yung mga article of impeachment or yung article of impeachment dyan po mga kababayan sa Senado, marami mga papogay points na sinasabi itong si Chis Escudero at pinapaasa niya ang taong bayan na pagkatapos ng SONA ni Presidente Marcos, magpuproceed na itong Senado bilang impeachment court. Kaya nga nagpagawa po sila ng mga group mga kababayan na susuotin po nila. Ngayon, ang nangyari, hindi naman pala para doon sa impeachment trial mga kababayan, kung hindi para i-dismiss yung trial. Yung mga sinasabi ni Chis Escudero sa mga kababayan Pilipino po natin, wala pong katotohanan yon. Kasi nga, ang ending mga kababayan, hindi naman nagkaroon ng trial. Kung hindi, pilit ipinapadismiss ang trial. Masakit lang sa taong bayan kasi nga mga kababayan, accountability yung pinag-uusapan po dito. Yung pagiging accountable ni Sara Duterte mga kababayan, yan po yung pinag-uusapan dito. Kaya nga masakit para sa taong bayan itong ginawang ito ni Senate President Chis Escudero. Kaya hindi ko rin masisisi mga kababayan itong dating propesor ng UP na pinasaringan mga kababayan itong si Senate President Chis Escudero, dahil nga kung makikita nyo, kahit nga itong si Ted Pailon mga kababayan ay talagang tinitira din itong si Escudero. So ngayon mga kababayan, ito pakinggan po natin itong nakita nating balita galing po mga kababayan dito sa Bilyonaryo News Channel, na kung saan dating UP professor pinasaringan si Senate President Chis Escudero sa graduation speech mga kababayan. So ito, play po natin. Pinasaringan ng isang dating propesor ng University of the Philippines si Senate President Chis Escudero kaugnay sa patuloy na issue ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Binanatan din niya ang mga tila pagsisisi pa sa mga bumabalangkas sa konstitusyon dahil sa hindi umano malinaw na pagbibigay ng kahulugan nito. Ang detalye sa Agenda Weekend Report ni Dexter Ganibe ng Abante Radyo. Sa harap ng higit 1,200 na mga nagsipagtapos, tinatotsadahan ni UP Professor Emeritus Maria Serena Diokno. Grabe no? Biruin nyo, napakatindi nito mga kababayan, kasi sa harap ng mga kabataan na magtatapos, talagang binira etong si Chis Escudero. So ngayon, yung mga kabataan na nakapakinig na yan, yung mga kabataan mga kababayan na mga nagtapos na yan, talagang mapapakinggan nila or papasok sa kanilang isipan na ganito pala ang asal at ginagawa ni Chis Escudero. Ano po, na kung saan hindi na nga marunong sumunod sa sinasabi ng saligang batas, talagang halatado naman na may pinoprotektahan di umano. So ngayon, ipagpatuloy pa natin. Sa kanyang talumpati sa ika-116 na commencement exercise ng University of the Philippines, Manila, si Senate President Chis Escudero. May kinalaman ito sa pamumuno ni Escudero sa impeachment court at ang mga naging desisyon niya noong isinampa sa Senado ang articles of impeachment, partikular ang interpretasyon sa katagang forthwith. Ayan, mga kababayan, na tuloy natin yan dito para medyo mas malaki. Eto so yan, play natin. Ang tanong ay, ano ang ninanais ninyo maging saligan, gabay at tanglaw na siyang tutuhog sa lahat ng aspeto
ng inyong buhay. Para sa UP, ito ay karangalan, kahusayan, at paglilingkod. Una sa lahat, ang bawat isa, honor, excellence, service, ay dapat patunayan sa pamamagitan lalo na ng gawa. Oh! Ang karangalan halimbawa ay hindi nanggagaling sa katungkulan, kahit paman your honor ang tawag sa nakaupo sa poder. Tama! Sa totoo, Tama! marami sa binabating your honor ay wala talagang honor. Honor is not built into the position. We all know that appointments and elections to office do not always yield the best or the most appropriately able. So the position does not confer honor. You bring honor to the position, not the other way around. And this applies to UP as well as to our country and every aspect of our life. Kasi sa totoo lang naman mga kababayan, hindi porket tinatawag ng honor, katulad na lamang ng mga senator natin, talagang hindi naman porket sinasabihan nyo yan ng your honor, mga kababayan, may honor na yan. Kasi biruin nyo, kita nyo kung ano yung ginagawa nila sa mga kababayan Pilipino natin. 'Di ba? Kita nyo kung paano nila bilugin ang taong bayan. Kaya nga hindi ko masisisi yung mga kababayan Pilipino natin kung bakit sinasabi nila na i-abolish na ang Senado. Kasi parang hindi naman daw po Senado ng taong bayan, kung hindi, parang ang dating Senado ng mga Duterte, mga kababayan. So hindi natin masisisi yung taong bayan na yun na nananawagan na i-abolish na etong Senado. Kasi kung ganyan ang pinapakita po nila, talagang kahit sino na naisin na dapat mawala na eto pong Senado. Kasi biruin nyo kung gaano kasakit ito sa mga kababayang Pilipino po natin. Kasi ang hinihintay natin talaga dito yung mga ebidensya. Sana pinakita muna nila sa taong bayan yung mga ebidensya bago sila gumawa ng mga ganyang klase ng aksyon. Ano po, ipagpatuloy pa natin. Lives. Pangalawa, hindi pwedeng pumili ng isa lamang sa tatlo. Type ko service, hindi ang excellence. Hindi pwede yan. Ang ating pamantayan sa UP ay all or nothing. Yan. Tell me, ano ang silbi ng utak at talento kung walang prinsipyo at tapang upang panindigan ito? Imagine, isang salita, forthwith, ay ayaw intindihin ng nanunungkulan sa Senado. Di ba mga kababayan? Anong silbi ng utak at talino kung wala namang prinsipyo? Simpleng salita lang, forthwith mga kababayan, agad-agad, bilisan. Diba? Pinakamagandang term mga kababayan, simulan agad, agad-agad. Forthwith. Yung forthwith mga kababayan, naging 4 weeks, naging 4 months, at balak pa ata mga kababayan panghabang buhay na lang na wag aksyonan or wag gawin. Kaya nga nakakalungkot mga kababayan na masyadong napaniwala ang sambayan ng Pilipino ni Senate President Chis Escudero noong mga panahon nagpapapogi siya. Pa-interview at sinasabi na ang impeachment court mga kababayan magpuproceed after ng SONA ni PBBM or tatawid sa 20th Congress yung impeachment mga kababayan laban po kay Vice President Sara Duterte. Pero ang ending, sinadya pa lang i-delay para ibasura. Kaya nga masakit ito para sa mamamayang Pilipino. Hindi rin natin masisisi etong dating profesor ng UP kung bakit dinudurog niya dito etong si Senate President Chis Escudero at saka ang Senado. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. UP graduate, At binigyan pa ito ng bagong kahulugan. Hindi agad, forthwith, kung hindi 4 na buwan diba? makalipas. O dili kaya kapag may panahon pa ang Senado. Dagdag niya, kasalanan ng mga gumawa ng ating saligang batas ang di umano'y kalabuan ng salitang forthwith. Dapat daw, sa halip nito, ginamit ang salitang immediately. What utter nonsense. Batch 2025. Hindi ito usapin ng talino, kundi ng kawalan ng prinsipyo, ng pansariling ambisyon, ng transaksyong pampolitika sa pagitan ng mga mahigpit na kumakapit sa kapangyarihan. Ano? Masakit ba, Senate President Chis Escudero? Tama sa iyo lahat yan Diba? Kasi mga kababayan, sa totoo lang, aanhin mo naman yung utak at talino kung wala naman talagang prinsipyo yung tao. Aanhin mo mga kababayan,
yung isang sinasabi na matalinong politiko kung malaki naman ang ambisyon sa kapangyarihan at hindi marunong sumunod sa sinasabi ng saligang batas. Hindi ko nga rin masisisi mga kababayan kung bakit tinitira dito si Senate President Chis Escudero kasi yan yung pinaramdam niya sa mga kababayang Pilipino po natin. Remember this, if money is your sole and abiding purpose, you need not even try to be human. Tama! The quickest way to riches, as we have seen, is to take shortcuts, align with the powerful, and exploit other human beings. But true achievement emanates from your knowledge and talent, coupled with a profound sense of humanity. Batch 2025, I wish each of you a happy, exciting, and meaningful future. Share your gift with others. Give your gift away with joy. Mabuhay at maraming salamat. Grabe no? Grabe yung mga sinabi dito ni Prof Jokno. Sapol na sapol mga kababayan, etong si Escudero. Kasi mga kababayan, sa totoo lang, sabi ko nga po sa inyo, maraming nagtiwala na mga kababayan Pilipino po natin kay Escudero noong panahon. Tandaan nyo yung kasagsagan yung eleksyon, noong panahon na nai-transmit sa Senado yung article of impeachment. Di ba marami siya mga sinabi na kayo tatawid sa 20th Congress, na kayo pagkatapos ng SONA, magkakaroon mga kababayan ng magsisimula na itong Senado bilang impeachment court. Pero anong nangyari mga kababayan, sinadya palang i-delay para ibasura. Ngayon, tinitira siya ng UP. Tinitira siya ng dating propesor ng UP mga kababayan. Aanhin mo nga naman yung talino mo kung wala ka namang prinsipyo. At kung ikaw, yung soul mo, para sa pera, huwag mo nang tangkain pa na maging tao or magpakatao. Di ba mga kababayan? So ngayon, yan yung kita nyo naman kung paano dinurog dito mga kababayan si Senate President Chis Escudero at saka yung Senado. Kasi nga naman mga kababayan, yung forthwith naging 4 weeks, 4 months, at kung kailan pa may panahon, ito pong Senado. Ang pinakamasaklap pa nga dyan mga kababayan, yung forthwith naging papogi lang ni Senate President Chis Escudero at sinisi pa yung mga gumawa ng saligang batas na yon. Diba? Yung batas na yon. Diba mga kababayan? So ngayon, para sa akin, darating din yung araw ni Senate President Chis Escudero na mawawala rin yung kanyang political career. Kasi hanggat ginaganito nila ang taong bayan din ang magdi-decide kung kailan mananatili sa pwesto etong si Senate President Chis Escudero. Tandaan niya, malapit na ang 2028 national election. Kung siya ay tatakbo bilang senador, mukhang malabo nang manalo siya. Kasi hindi na naman po susuporta sa kanya ang mga kababayang Pilipino po natin sa ginawa po nila na pagpapaasa sa taong bayan. Mukhang malabo na rin siyang umasa sa mga kababayang Pilipino natin na ipapanalo pa siya sa sunod. Anyway, mga kababayan, so comment below na lamang po kung ano po ang masasabi nyo hingil po dito. Kasi eto, naiintindihan naman po natin etong si Professor Jokno mga kababayan. Kasi unang-una, kahit sino talaga sa mga kababayang Pilipino po natin nasaktan sa ginawa po ng Senado mga kababayan. Parang ang dating kasi dito, tingnan nyo mga kababayan parang ang dating pa nga dito na saksak patalikod ang taong bayan. Bakit? Dahil pinaasa na nga, sa huli, binigo pa ang mamamayang Pilipino.